Hindi nga nasindak itong si Ina, lalo't malaman na nga ng lahat na siya ang nag-iisang kalaban ng kabilang kampo na ito nga si Joanna. Ay naman si Joanna ay nanggagaliti sa galit. Hindi niya matatapatan ang galing at ang idea nga nitong si Joanna. Wala kasi siyang alam sa pagluluto. Ngunit gustong-gusto niya na malamangan nitong si Ina. Ano man ang mangyari ay gagawa siya ng paraan kahit alam niya na mapapahamak at malalagay sa alanganin ang nasimulang legacy ng kanyang lola Arya. Na-frustrate nga ng tuluyan nitong si Joanna sapagkat sinubukan niyang kalabanin nitong si Ina, subalit nabibigo lamang siya. Kahit na inuutakan niya itong si Ina, hindi nagtagumpay ang kanyang mga plano, lalo hindi siya nakinig sa kanyang kakambal kung saan malalagay sa alanganin ang quality ng food na kanyang gagawin. Hindi nga nagkamali itong si Iwan sapagkat dinumog lamang ng husto ang tindahan nga nitong si Ina patapos na malaman ng mga tao na mas masarap ito. Ang talagang paggagapangin nitong si Ina ang restaurant nga nitong si Joanna. Hindi lang yun, hindi pa siya tumigil. Talagang desidido siya na lumago at makuha ang trust ng mga tao dahil alam niyang kakasimula lamang niya sa negosyong yun. Kung kaya't isang kaibigan naman ang tumulong sa kanya at ito nga ay si Francis. Gusto ni Francis ay isang vlogger na makakatulong din para mag-promote ng maayos ang kanyang produkto at mas makilala ang Shining Casserole. Nakita nga nitong si Joanna at nitong si Lani ang bagong strategy na ginawa nga nitong si Ina at nag-boom nga ito dahil sa social media ang influencer na ginamit nila ay kilalang kilala. Marami itong followers kung kaya't mas bilis na nag-viral nung pinopromote na nga ang Shining Casserole. Kung kaya't hindi matatanggap ni Joanna ang bagay na iyon, hindi siya papayag na tuluyang tataob na nga ang Joanna's legacy sa kakasimula lamang na Shining Casserole. Parang maiyak-iyak na nga itong si Joanna, hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Ngayon nga hindi umubra ang kanyang plan A, ay gagawa na naman siya ng plan B. At sa pagkakataong ito ay gagamitan na nga niya ng dahas. Nais niyang mapahinto ang naturang pamamalakad nitong si Ina dahil hindi na niya matalo-talo at ayaw niyang tuluyang mawala ng customer. At isa lang ang kanyang naiisip, yun nga ay sirain ang pangalan nitong Shining Casserole. Mandadaya na nga siya. Gagawa na siya ng paraan nang sa ganun masira ito at mahinto ang naturang restaurant. Magugulat na lamang itong si Ina habang abalang-abala sa kanyang restaurant. Magsisipasukan ang mga tao na tuwang-tuwa at nasasarapan sa kanyang mga luto. Ngunit sila ay magugulantang sapagkat mayroong mga daga na nakapalibot bigla sa kanila. Nagpanik bigla ang mga tao at sa gulat nito ay nagsialisa ng mga ito. Kaya naman malungkot itong si Ina matapos malaman ang mga nangyayari. Hindi na niya alam kung saan galing ang mga yun. Subalit alam niya na walang ibang gagawa noon dahil isa lang ang may malaking inggit sa kanya kundi itong si Joanna. Alam niya ang kagagawan yun ni Joanna para lamang masira ang kanyang mga customer.